Magandang araw mga karelasyon. Welcome back sa ating channel kung saan pag-uusapan natin ang mga maseselang bagay sa paraang edukado, may respeto at puno ng pagmamahalan. Ngayong araw, pag-usapan natin ang mga bagay na sobrang gusto ng lalaki pagdating sa kama or love making. Alam nating sensitibo ito, pero tandaan, hindi ito tungkol sa kalaswaan. Ito ay tungkol sa mas malalim na koneksyong emosyonal, pisikal at mental na nangyayari sa pagitan ng dalawang taong nagmamahalan. Kung ikaw ay nasa isang committed na relasyon, kasal o seryosong partnership, mahalagang maintindihan ang isa't isa sa ganitong aspeto. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy, umpisahan na natin. Number one, initiative ng babae. Hindi palaging lalaki ang dapat magsimula. Gustong-gusto ng mga lalaki kapag ang babae ay marunong ding magpakita ng desire, hindi lang sa kilos, kundi pati sa salita at paglalambing. Hindi ito pagiging agresibo. Ito ay pagpapakita na gusto mo rin siya, na pareho kayong naglalakbay sa init ng pagmamahalan. Minsan kahit isang simpleng pagsabi na namimiss na kita habang yumayakap ka sa kanya, sapat na para makaramdam siya ng kakaibang excitement. Number two, pagpapakita ng tunay na emosyon. Hindi lahat ng intimacy ay tungkol sa init. Minsan, ang gusto talaga ng lalaki ay yung makitang mahal mo siya habang kayo ay magkasama sa kama. Kapag may eye contact, lambing, paghalik, o bulong ng mahal kita, ibang level ang epekto nito. Ang physical connection ay nagiging emotional experience. Number three, pagiging open sa exploration. Gustong-gusto ng mga lalaki kapag ang partner nila ay hindi sarado ang isip pagdating sa mga bagay na pwedeng subukan. Siyempre, ito ay naaayon sa respeto, consent at boundaries ng bawat isa. Hindi ibig sabihin nito na kailangang sumubok ng extreme o sobrang kakaiba, kundi ang pagiging bukas sa pag-uusap tungkol sa kung ano ang gusto niyong dalawa at komportable kayong dalawa at nakakadagdag ng kilig at excitement sa relasyon. Halimbawa, ikaw mismo ang nagtatanong ng ano ba ang mga gusto mong maranasan minsan. Sa ganitong paraan, nagiging partner ka niya sa intimacy, hindi lang participant. Number four, physical affection bago at pagkatapos. Sa paningin ng karamihan, iniisip nila na ang intimacy ay nagsisimula at nagtatapos lang sa mismong lovemaking act. Pero ang mga lalaking tunay na nagmamahal ay sobrang na-appreciate ang affection bago pa magsimula at pagkatapos ng akto. So, ito yung mga physical affection before intimacy. Ito yung paghawak ng kamay, pagyakap mo sa kanya, pagbulong ng mga matatamis na salita, o kaya yung paglapit at paghalik ng walang hinihinging kapalit. Ito ay nagbibigay ng emotional safety para sa lalaki. Hindi lang siya parang requirement sa relasyon, kundi pinipili mo siyang mahalin sa paraang malambing. Ito naman yung mga physical affection after intimacy. Yakapin mo ulit siya habang kayo ay nakahiga o magsabi ka na, "Thank you, ang sarap ng pakiramdam kapag kasama kita." O kahit tahimik na paghaplos ng buhok niya habang magkadikit kayo. Sa mga simpleng lambing na ito, pinapaalala mo sa kanya na hindi lang siya katawan, isa siyang taong mahalaga, tanggap at pinapahalagahan mo. Number five, pagpapakita ng trust. Ito yung tiwala. Ang trust o tiwala ay isang powerful na aspeto ng intimacy. At kapag ramdam ng isang lalaki na buo ang tiwala mo sa kanya, mas lalo siyang nagiging maingat, malambing, at mas thoughtful sa bawat galaw niya. Hindi lang ito tungkol sa trust na hindi kanya lolokohin.
Ito ay trust na hindi kanya huhusgahan sa katawan mo. Trust na hindi niya ipagsasabi ang private moments ninyo. Trust na safe kang ipakita sa kanya ang sarili mong pagnanais, desire, fantasy o kahinaan mo. Kapag ipinakita mo sa kanya na kampante ka sa kanya, gumagaan ang pakiramdam niya at mas nagiging emotionally available siya. Number 6, mga sensual na sorpresa. Hindi kailangan ng mamahaling regalo, ng mamahaling hotel o mga fancy na hotel o mga romantic trips para mapasaya ang lalaki. Minsan ang mga simple pero sensual na sorpresa ang mas tumatatak sa puso't isipan nila. Ano ang mga ito? Halimbawa na lang, magsuot ka ng damit na alam mo na kapag nakita ka niya ay sobrang magagandahan siya sa iyo. Maglagay ka ng pabango bago siya umuwi at salubungin mo siya ng yakap. I-text mo siya, sabihin mo na nami-miss mo siya, na excited ka ulit na makasama mo siya. Ang mga ganitong kilos ay nagbibigay ng matinding anticipation at desire kahit wala pa kayo sa bahay. Gustong-gusto ito ng mga lalaki. Dahil dito nila nararamdaman na iniisip mo sila, na nami-miss mo siya, na nag-e-effort ka at ipinapakita ang pagmamahal mo sa kanya. Ang sikreto sa sensual surprise ay hindi boldness, kundi tamang timing at sincerity. Kapag genuine, mas matindi ang epekto. Number 7, kapag ramdam nilang gusto mo rin sila. Sobrang halaga sa lalaki ang maramdaman na gusto mo rin siya. Hindi lang bilang partner sa kama, kundi bilang lalaki at bilang tao. Kapag ramdam niya na pinipili mo siya, na nagnanais ka o nagnanasa ka sa kanya at hindi lang tumutupad sa asawa duties, mas tumataas ang self-worth niya. Ang mga lalaking secure sa ganitong aspeto ay mas nagbibigay, mas maalaga at mas faithful. Pero kahit paminsan-minsan, ipakita mong gusto mo rin siya na hindi siya nangungulit kundi pinipili. Number 8, emotional vulnerability. Sa sobrang pressure ng lipunan sa mga lalaki na maging matatag, bihira silang magpakita ng luha, takot o pagod, lalo na sa kanilang partner. Pero kapag nangyari ito habang magkasama kayo, lalo sa intimate moments na nagbukas siya, nagsabi ng pangarap, ng trauma, ng insecurity, at tinanggap mo siya ng buong buo, sobrang lalim ang epekto nito. Para sa lalaki, ang safe space sa kama ay hindi lang physical comfort, ito ay emotional refuge. Isang lugar kung saan pwede niyang ipakita ang kanyang vulnerability. Kapag ganito ang nararamdaman niya, ang intimacy ay nagiging sagradong koneksyon, hindi lang init ng katawan, kundi haplos ng kaluluwa. Sa kabuuan, ang tunay na mga lalaki sa kama ay hindi lang physical. Oo, natural ang desire. Pero mas malalim pa dyan ang hinahanap ng mga tunay na lalaking may malasakit. Gusto nila ng koneksyon, respeto, pagiging totoo, at siyempre, pagmamahalan. At kapag pareho kayong may pagmamahal, respeto at openness, mas lalalim pa ang samahan ninyo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.